Magandang umaga po sa bawat isa. Bago po tayo magsimula, babasahin ko lamang po ang sinasabi sa mga awit 118, verse 1 hanggang 6. Verse 1, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Ang taga-Israel, bayaang sabihin, kanilang ihayag, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Kayong mga pari ng Diyos na si Yahweh, bayaang magsaysay, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Lahat ng may takot kay Yahweh, dapat magpahayag, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Verse 5, nang ako'y magipit, ang Diyos na si Yahweh ay aking tinawag. Sinagot niya ako at kanyang iniligtas. Verse 6, kung itong si Yahweh ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking darating. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos amang nasa langit, Panginoon, magandang umaga po sa iyo at maraming salamat dahil tinawag mo kami upang dumalo sa gawaing ito, Panginoon. Niloob mo, Lord God, na ang bawat isa na naririto ngayong umagang ito ay makadalo sa pagsambang ito, Panginoon, na kung saan aming alalahanin at ipagdiriwang ang iyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon. Kami po ay lumalapit, dumudulog sa iyo ngayong umagang ito at inilalapit ang aming sarili sa iyo, Panginoon. Kung meron ka pong nakikitang karumihan, kasalanan, Panginoon, na aming nagawa laban sa iyo, sadyaman po ito, O lihim, Lord God, at nakikita mong magiging hadlang upang kami lubos na makasamba sa iyo. Ito po ay aming hinihingi ng kapatawaran at aming hinihiling, Panginoon, minsan pa, hugasan mo po kami sa pamamagitan ng banal na dugo ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Minsan pa, Panginoon, loobin mo na aming maabot ang iyong kalooban dyan sa langit, Panginoon. Ikaw ay aming mahihayag, ikaw ay aming maitaas sa aming mga buhay, Lord God. Amin pong dalangin ngayong umagang ito, samahan mo po kami sa aming pagsamba, samahan mo po kami sa aming pag-aawitan, Lord God. Ikaw po ang siyang manguna sa amin, Panginoon. Ikaw po ang siyang manguna sa aming praise and worship team, sa aming pakikinig sa mensaheng iyong ihahatid. Sa pamamagitan ng iyong lingkod, Panginoon, ikaw po ang siyang magbigay ng karunungan, ng pagnanais sa bawat isa na maabot ang iyong kalooban sa umagang ito, Panginoon. Nawa ang aming dalangin, ikaw ay aming mapangiti, masamba sa paraang nais mo, sa paraang tapat, at sa paraang gusto mo, Panginoon. Purihin ka po, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo po namin inaalay ang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! Let's all clap our hands! Awitan natin ang ating Panginoon ng buong energy! Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos na dakila. Isa pa! Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos na dakila. Bawat pulo nitong aming bayan sa iyo iaalay. Si Jesus ang Hari't Panginoon ng aming buhay. Sa Luzon, sambahin ka, O Diyos. sa Visayas, sa Mindanao, Sambahin ka, O Diyos. Sambahin ka. o sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw
hihigit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa awitan, sa sigawan, sa tutukan, sa buong mundo, sambahin ka Yahweh, sambahin ka o Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka o Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka o Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka o Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Lahat ng mga nilalang ay magpuri sa'yo, O Diyos. Walang hihigit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Here we go! Kababaihan! Sambahin ka o Diyos. Kalalakihan! Sambahin ka o Diyos. Kabataan! Sambahin ka o Diyos. Karidado nila! Sambahin ka. O sambahin ka Yahweh! Sambahin ka o Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka o Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka! Sambahin ka o Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka o Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. One more time! Sambahin ka o Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka o Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Oh, praise you, God! Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos, O Diyos. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong tiringgin at ang bayang ito iyong pagkagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala Ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Hallelujah! Salamat, Panginoon! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise you, Lord, my God. Maraming salamat po, Panginoon. Sa pagpasok po ng January, maraming bagay na nangyayari. May masasaya sa amin by personal experience. Dumating si Tanya, isang matagal na kasama sa ministry ng Panginoon. Umattend kami ng kasalan, kasal ni Jaja. May mga malungkot, may na-ospital sa family namin, yung pamangkin ko, yung nanay ko. Pero sa biyaya ng Panginoon, nakauwi na po at patuloy na nagpapagaling. Isa pa sa pinakamalungkot, yung kahit ang lakas ng panalangin natin, merong nawawala. Merong kinukuha ang Panginoon at mamaya ihahatid na natin sa huling hantungan ang ating DS Edu sa Maniego. Pero sa lahat ng mga pangyayaring ito, sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, mabuti ang Panginoon sa lahat ng sandali. Amen? Alam ko lahat tayo may pinagdadaanan, may pagtatagumpay, pero sa lahat ng sandali, mabuti ang ating Panginoon. At sa pagkakataong ito, patuloy natin siyang awitan, patuloy nating saksihan ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay, patuloy nating maranasan. Atin po siyang awitan. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako. Yes, Lord. Lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahirapan.
sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon. Salamat. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o'y may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan ng aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon. Salamat. Oh, we thank you, Lord God. Salamat po sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, sa kahit na anong sitwasyon ng aming buhay, O Lord. Ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat,
puso na sugatan sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katutunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluhad ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, salamat, 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 salamat. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay ay sa pagsamba. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Oh, we praise you, Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo para sa amin, Lord God. Words are not enough. Our lives are not enough to give our thanks to you, our gratitude to you, Panginoon. You are our Almighty God. You are the rock of our salvation. You are our Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Panginoon. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para sa iyo lamang. And Lord God, we give you our offering of thanks sa pamamagitan ng aming pag-aawitan. Nawa, Panginoon, ay naging mabangong samyo ito sa inyong harapan. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para sa iyo lamang, Panginoon. Everybody say hallelujah! Amen and amen. Okay po, so sa atin pong pagpapatuloy ay tayo muna po ay sandaling manalangin.
Kapandal-pandalang Diyos, kinikilala po namin ang iyong pong presensya sa amin pong kalagitnaan. Ito po yung panahon na kung saan makakatagpo ka po namin at huwag po nawang masayang ang oras at sandali na sa amin pong pagsamba, hindi ka po namin maranasan sa pamamagitan po ng iyong salita. Speak to us, O God. Hayaan mo ang salita na mahayag sa aming kalagitnaan ay patuloy pong mangusap, maging kalakasan, pag-asa, at patuloy na gabay sa amin pong buhay. Kaya naman po ang papuri, pagsamba at paglulati ay tanging sa iyo at para sa iyo lamang. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Wala pala akong clicker. Ayun. Okay po. So ang atin pong title, dapat po talaga ang message po natin ngayon, Yapong. So, in-speak ko na po siya nung nakaraang Sunday pa. Ginawa ko na po ng PowerPoint at sinend ko po yan sa mga pastor po ng District 1 kasi yan ang magiging topic talaga. But, as I continue sa pakikipag-usap sa Lord, so ito po yung mas nanaig po sa puso ko. Kaya sabi ko kay Pastor Joseph, yung PowerPoint ibibigay ko sa'yo. No, para ikaw na mag-speak nung Yapong. So, no excuses for not following Jesus. Okay po. Basa niyo po ba? Hindi? Okay, ako na lang po magbabasa. Pababasa ko po naman sana sa inyo. No? Sa verse chapter 9, verse 59 to 62, at sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin, ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan lamang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay, ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Sa verse 61, ito pong sabi, may isa namang nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya. At ganito naman ang tugon ni Jesus. Sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Pinagpala po ang nakarinig at nakabasa po ng banal na kasulatan. Pag binasa po natin ang aklat po ng Lucas chapter 9, sinimulan po ito sa chapter 9 verse 1 na tinawag ng Panginoong Hesus ang kanyang mga lagad at sinabi, no, binigyan sila ng kapangyarihan, ng kakayanan para ipangaral ang mabuting balita at magpagaling, no, ng karamdaman. At sabi ng Lord sa kanila, sa inyong pangangaral, huwag kayong magdadala ng anumang lukbutan. Hayaan nyo na sa pagpasok nyo sa loob ng tahanan, sila ang mag-provide sa inyo. Pag tinanggap kayo, iwanin nyo yung pagpapala. Kapag hindi, ipagpak ninyo, no, ang inyong mga panyapak, no, at hayaan nyo ng alikabok ay maiwan sa kanila. Nang ibig sabihin, darating ang panahon, Diyos ang bahalang humusga sa kanila. At sila po ay sumunod. Naranasan po nila yung kapangyarihan ng Diyos. At madabasa din po natin sa chapter 9 na nagpakain ng Panginoong Hesus ng 5,000 at tinawag niya ang kanyang sa mga alagad at ang sabi, pakainin niyo yung mga tao bago sila umalis. So sabi ng mga alagad, Panginoon, ang daming tao niyan, paano namin sila papakainin? So meron pong isang bata na may dalawang isda at 5. Ang ginawa ni Hesus, pinakain niya yung mga tao at lumabis pa ng ilang bakol? 12 bakol. O, sa Tagalog kasi basket, no? So makita po natin, at dito rin natin makikita po na sa chapter 9 verse 23 na sinabi ng Panginoong Hesus, sumunod kayo sa akin, no? At hindi ka dapat maging alagad kung hindi niya kayang itakwil ang kanyang sarili. Kaya sa masunod kayo, itakwil niya ang sarili at magpasan kayo ng inyong krus. At dito po makikita natin sa chapter 9 verse 59 to 62 na may mga taong gustong sumunod sa Panginoon, no? At ang mismo ang Diyos ang nagsabi, no, na sinabi niya, sumunod kayo sa akin. So ngayon po, pag-uusapan natin, no excuses for not following Jesus. So tandaan po natin, no excuses for not following Jesus. Excuses. Kaya po kasi ganyan siya kaliliit dahil sa paliko po kasi sobrang laki yung monitor eh. Kaya sabi ko parang dapat pala nilakyan ko, no? So, una po, excuses can be used to justify disobedience, delay action, or avoid taking on responsibilities and roles assigned by God. Mga Kristiyano, mga anak ng Diyos,
Na madalas ba na-justify natin yung pagsunod natin sa Lord kasi meron tayong excuse o marami tayong excuse na naka-assign naman po sa atin. So, pangalawa po ay excuses as depicted in the Bible often reflect human tendencies to resist God's plan or to rationalize actions that might go against God's will or expectations. They can showcase reluctance, doubt, or lack of faith in fulfilling God's purpose. May pinapagawa ang Lord sa atin, medyo nagdadalawang isip tayo. Susunod ba ako o hindi? Nagdadalawang isip ba tayo? Nawawalan ba tayo ng tiwala o pananampalataya? Kaya ko ba? Parang hindi. So ito po yung mga excuses na madalas po na naririnig po natin sa mga Kristiyano, no? Kaya sa umagang ito, kung atin pong pag-uusapan, bakit po hindi mo dapat tanggihan ang pagsunod kay Jesus? So una po, pagmamahal ng Diyos. Sino po rito nakaranas ng pagmamahal ng Diyos? Pwede po bang pumalakpak? At dapat po yung pagmamahal na yan, hindi lang po feelings. Dapat po may basehan kung bakit ka minahal ng Diyos. Kaya nga po, pag binasa natin ang John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung pagmamahal po ng Diyos, hindi lang dahil mahal talaga ako ng Diyos. Sana makita natin yung basis ng pagmamahal po ng Panginoon. At kapag tinignan po natin ang John chapter 3:16, yan po ang pinakamalalim na dahilan ng pagmamahal po ng Diyos. Ulitin ko, it's not about feelings. It's about what Christ did for us. Kaya naman kapag naramdaman mo yung pagmamahal ng Diyos, hindi maaring hindi ka susunod sa Lord. Tama po ba? Yung ibang tao nga, pag may ginawang maganda sa'yo, hindi kita makakalimutan. Talagang gagawa ako ng paraan para talagang, pag may birthday ka, pupunta ako. Bakit? Hindi kita makakalimutan. May ginawa ka maganda sa akin. Di ba minsan ganun tayo? May birthday ni ang dami niyang ginawa sa akin. Maring hindi ako pumunta. Pero sana tingnan natin sa paglilingkod natin. There are no excuses in following Jesus because of what the Lord did sa atin pong mga buhay. Una po, ibinigay ng Diyos Ama si Jesus para sa iyo. Grabe ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Na kahit ang kanyang kaisa-isang anak, ibinigay niya para ipadama yung pagmamahal niya sa atin. Sino po tayo para ihandog ang kanyang anak? At yung handog ng anak niya, yung pagmamahal niya, sabi nga po ng Romans chapter 5:8, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Kaya nakakatuwa na yung pagmamahal ng Diyos sa atin, kapag naramdaman mo at natanggap mo yung pagmamahal na yan, there's no reason for you to excuse in serving or following Christ. Pangalawa, naligtas ka sa kaparusahan ng kasalanan. Imagine po, lahat po tayo makasalanan. Amen po ba? Sino po rito hindi nagkasala? Pakitaas nga po ng kamay. So, ibig sabihin, lahat po tayo makasalanan. At alam natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At alam natin na ang kamatayan ay meron pong dalawang kahulugan sa Biblia. Una, yung physical, death. Pag sinabi po sa Biblia na death, separation lang po yan. Hindi po non-existing. Yung iba kasi, magpapakamatay na ako para matapos lang natin. Hindi po. Hindi ka po maglalaho. Meron pong dalawang kahulugan. Una, ang kamatayan po ay yung tinatawag natin physical death, separation ng body and soul. At ang soul na to, haharap sa Diyos dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano mangyayari? Yung soul na to, pupunta sa dakong kapahamakan kasi mapapahiwalay ka uli sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng kamatayan. Pero anong ginawa ng Lord? Sa pagbibigay niya ng kanyang anak, yung kaparusahan na sana'y doon na tayo patungo, doon po tayo sinib. Hindi ka na pupunta ng impyerno. Pupunta ka na ng langit dahil sa ginawa ni Kristo. Grabing pagmamahal. Kapag tinitingnan ko yung sarili ko, Lord, bakit mo ako minahal ng grabe? Na kahit ito ginawa mo para sa sangkatauhan.
ikaw ay naging anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya napakahalaga po yung mga taong nagmamahal sa Diyos, nakaranas na maging anak ng Diyos. Kanina pinag-usapan po natin na meron pong dalawang kamatayan, isang physical at isang spiritual. Pero meron din pong dalawang kapanganakan na binibigay ang Biblia. Ito po yung tinatawag na physical birth. Ipinanganak tayo ng ating mga magulang. Halimbawa, tulad ngayon, nagse-celebrate tayo, birthday po ni Ate Lehani. No? Ngayon po yung kanyang pagdiriwang ng kaarawan. Sineselebrate natin yun, di ba? Kahit naman sino, sineselebrate yun. Bakit hindi mo makakalimutan yun? Kahit na biglaan, ano birthday mo, sasabihin mo. Pero meron pong pangalawang kapanganakan. Ano po yung pangalawang kapanganakan? Spiritual birth. Tangtanging makakagawa lang nun, walang iba kundi si Kristo. Na kung kinilala mo na ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay sapat na para bayaran ang iyong kasalanan, yun po ang naging daan kung bakit tayo naging anak ng Diyos. Sumampalataya tayo na si Jesus ay namatay para bayaran ang ating kasalanan. So meron dalawang kamatayan, meron dalawang panganakan. At ang isang taong dalawang beses pinanganak, isang beses mamamatay. At ang isang tao na isang beses pinanganak, dalawang beses mamamatay. Ano po yun? Isang beses ka pinanganak ka ng nanay mo, mamamatay ka physical, mamamatay ka spiritual. Hihiwalay ang katawan mo at kaluluwa mo, pag ang kaluluwa mo humarap sa Diyos, punta ka na ng impyerno. Bakit? Isang beses ka lang pinanganak. Pero kung dalawang beses kang pinanganak, mamamatay itong physical mo, hindi na mamamatay yung spiritual mo. Bakit po? Ang ibig sabihin ng kamatayan ay separation. Hindi ka na mapapahiwalay sa Diyos. Bakit? Ginawa ka na niyang anak. Kaya napakasarap pong isipin na maglingkod sa isang Diyos na labis na nagmahal sa atin. Kaya dapat napakahalaga kung bakit tayo naglilingkod, hindi dahil para sa iglesia o hindi para sa pastor, kundi dahil sa pagmamahal ng Diyos. And there are no excuses in following Jesus. Ikaw ay tiyak na sa langit pupunta. Pumalakpak nga po ang mga taong pupunta ng langit. At ang pagpunta po sa langit ay hindi dahil miyembro ako ng karidad, ha? Dahil meron akong ugnayan kay Kristo. Kaya nga sabi, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Make it sure, anak kayo ng Diyos. Bakit tagal-tagal nyo na dito sa church pag namatay tayo? Oh, bakit nandun sa kabilang... Kasi na-enjoy lang niya lang dito, pero walang tunay na ugnayan at pagkakakilala kay Kristo. Kaya pag-uusapan po natin yan, no? Kaya siguro ang tanong, gaano mo pinahalagahan ang pagmamahal sa iyo ng Diyos? Nagtutulak ba ito sa iyo upang sumunod sa Diyos? Nagbibigay ba ito sa iyo ng pagnanais na unahin siya sa iyong buhay? Nababago ba nito ang iyong buhay upang magawa ang kanyang kalooban, no, sa iyong pong buhay? Kung talagang naramdaman mo, tinanggap mo ang pagmamahal ng Diyos, binabago nito ang buhay po natin. Binabago po nito ang nararamdaman nating mga mali. Binabago po nito yung mga maling ginagawa po natin. Kaya kung talagang nakipag-isa ka kay Kristo, starting point lang po yun. At ang kasunod nito, yung epekto dapat nakikita. Kaya napakahalaga po na hindi po tayo magkakaroon ng excuse sa pagsunod, sa pagsamba, sa anumang mga gawain, kasi mahal tayo ng Diyos. Sobrang mahal tayo ng Diyos. Grabeng pagmamahal ng Diyos. Yun pa lang po, sapat na. At tapos na yung mensaheng ito. There's no excuses for following Jesus. Una po, pagmamahal ng Diyos. Pangalawa, pagbibigay lugod sa Diyos. Lahat po tayo, pag ginawan tayo ng maganda, di ba gumagandi din tayo ng maganda? Kasi gusto natin siyang bigyan ng lugod. Ganyan din naman po, no? Dahil sa pagmamahal natin sa Diyos, kapag hindi ka po nag-excuse sa pagsunod sa Panginoon, nabibigyan mo siya ng kaluguran. Sabi po sa verse 59, at sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin, ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. So sabi nung sumunod sa kanya, Panginoon, papalibing ko muna yung tatay ko.
To be honest, pag may mga pag-aaral po na sinasabi, parang alibay niya lang yan. Kasi kapag isang tao po, ang magulang niya ay namatay, hindi talaga umaalis sa kultura ng mga Hudyo ang mga mahal sa buhay doon sa libingan. No? Ang sabi niya, ipapalibing ko muna. Anong sabi ng Lord? Hayaan mo na. Yung mga gawain yan, gawain ng mga taong, patay, sabi niya. No? Ibig sabihin, ang niyas ng Diyos, ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin po yung priority. Kasi sinasabi ng Lord, ito yung pinapagawa ko sa iyo kasi ito mas magbibigay ng kaluguran. Tingnan po natin. Pag pinag-uusapan po natin yung pagpapayag, hindi lang po ito yung nag-save ka, nag-evangelize ka, tanggapin mo si Kristo o kaya kilalanin mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas mo o kaya nagbahagi ka ng mabuting balita. Hindi po doon matatapos yon. Ang pinaka-goal po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos ay hindi gumawa ng mga miyembro ng simbahan, kundi gumawa ng mga alagad. So, tingnan po natin yung sinabi sa John chapter 17 verse 4. Inihayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian. Natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Sa wikang Ingles, I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. Ano po yung bagay o dahilan kung bakit po naparito si Jesus sa langit, sa lupa? Ano po ang pinaka-purpose niya? Ano po? Yan. Siguro ang unang dahilan talaga, at alam natin ito yung prioridad natin, o prioridad ng Panginoon, the finished work of Christ that glorified the Father is, Jesus saved us from our sins. Totoo naman po talaga. Yan naman talaga pinaka-ultimate purpose. Maging anak tayo ng Diyos at makasama tayo ng Lord sa Kanyang kaharian. Pero pag binasa po natin ng John chapter 17 verse 4, ang sabi niya, I have finished the work. Patay na ba si Jesus dito? O buhay pa? Ano yung sinasabi niya na natapos ko na yung pinagagawa mo sa akin? No? Ano po yung natapos na yon na nagbigay ng karangalan o kaluwalhatian sa Diyos? And that is to make disciples. Si Jesus po napunta sa lupa para iligtas tayo, hindi lamang po para dalhin sa langit, kundi gawin tayong isang alagad. Ano po bang ibig sabihin ng isang disipulo? Pag sinabi po natin isang disipulo, ang isang alagad ay isang tao na kilala ng personal ang Diyos. Ulitin po, no? Disipulo, ang gusto ng Diyos na magstay sa kanyang iglesia. Hindi lang mga members, kundi mga disipulo. That is the end product why Jesus died on the cross is to make us disciple. At ang isang disipulo may personal na relasyon sa Diyos. Kaya nga pinag-uusapan natin, naging anak ka ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo. Hindi ka dahil sa nag-church, mapait ka, o gumagawa ka ng mabuti, kaya ka naririto. Hindi. Dahil sa ginawa ni Kristo. Yun ang nagligtas sa atin. Kaya mo siya nakilala ng personal, ibig sabihin, meron ka ng ugnayan sa Kanya. Kaya lagi natin i-clear, ako ba ay may ugnayan na kay Kristo? Ako ba ay may relasyon na sa Kanya? So, personal. Ibig sabihin, no, merong ugnayan. Pangalawa, no, may pagmamahal na sumusunod kay Jesus. So, pag sinabi po natin na alagad, nagmamahal, no, na sumusunod kay Jesus. Mahal po ba natin ang Panginoon? Alam po ba natin yung pinagagawa ng Lord? Kung mahal natin ng Lord, kaya nga sabi ni Jesus Christ, if you love me, obey my commands. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang Diyos, hindi ka sumusunod sa Kanya. At kahit nahihirapan ka na sa pagsunod mo sa Diyos, hindi ka sumusuko at walang excuse, bakit po? Anak ako ng Diyos. Alagad ako ng Diyos. So, ano man ang ginagawa natin sa Panginoon, ginagawa natin ng merong pagmamahal. Pumalakpak nga po yung mga nagmamahal sa Panginoon. Ano po yung pangatlo? Itinutulad ang lahat sa kanyang buhay sa karakter at mga prioridad ni Kristo. So kapag ikaw po pala ay sinang disipulo, meron ka ng personal na ugnayan kay Kristo, nagmamahal ka na kay Kristo, nagiging kawangis mo si Kristo.
Di ba minsan pinagpipray natin, Pastor, pag-pray mo nga ako, spiritual life ko, lumago. Ano bang gusto niyang mangyari sa spiritual life niyo? Di ba maging kawangis ni Kristo? Di ba pwede maging kawangis ni Pastor? Kaya tayo nagpipray. Bakit? Kasi gusto natin yung karakter ni Kristo mapasa atin. Kasi nga, nais natin na maging isang alagad niya na ipinapakita sa buong mundo na ako ay tagasunod ni Kristo. Kaya nga di ba sinasabi, maging kawangis tayo ni Kristo. Kaya yung goal natin, transformation talaga ng life. Hindi naman po tayo Zimbabwe, hindi lang po tayo taga Sangli, no? So alam niyo po ang ibig sabihin ng taga Sangli? May taga Sangli ba rito? Ang ibig sabihin ng Sangli kasi sa spiritual sense, Sangli Butan. Yan po ang ibig sabihin noon, no? So hindi lang po tayo noon. Talagang inaayos ng Lord ang ating mga pag-uugali. Hindi naman tayo perfecto, marami tayong mga pagkakamali. Pero dapat, talagang sumusunod tayo sa kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay natin. At yung prioridad. Siyempre, ang karakter, personal yun, pero yung priority, ano po yung priority? Minsan gusto lang natin, maging kawangan si Kristo, pero nakakalimutan natin yung prioridad, which magbibigay ng kaluguran sa atin pong Diyos na buhay. So, yun po yung ating pong pag-uusapan sa Colossus chapter 1, verse 28 to 29. Kaya na po bang basahin? Kaya po bang basahin yung verse 28? Ito pong side na to. Verse 28. 1, 2, 3, go! Okay po. So yung verse 29, sinama ko po niya dyan. Sabi po dyan, no? Sa wikang English kasi, ginamit dyan, He is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone fully mature in Christ. To this end, I strenuously contend with all the energy Christ so powerfully worked in me. So sabi ni Apostol Pablo, no? Talagang buong pagsisikap na ginagawa niya, no? Na ang lahat daw po ng mga mananampalataya na kumilala kay Kristo bilang tagapagligtas ay maging fully mature. Pag sinabi natin fully mature, maging kawangis ni Kristo, pag-uusapan natin uli yung disciple. Para masabi mong fully mature ka na, dapat ma-assess mo o meron kang transformational indicator that I am a fully mature Christian. Kasi maraming nagsasabi, matagal na ako sa pananampalataya, mature Christian na ako. So, didefine natin ngayon yung ibig sabihin ng fully mature. Kasi ito yung binibigyang diin ni Apostol Pablo. Kaya nga sabi diyan nun, strenuously, pag sinabi natin strenuous, required great exertion, requiring or showing great energy and effort, needing or using a lot of effort and energy. Ibig sabihin, binigay ko yung lakas ko, yung buhay ko, para maging fully mature sila. At yun yung gusto ng Diyos na makita sa atin. Ano po yung fully mature? Ang disciple, meron pong personal na relasyon kay Kristo. Ano po yung pangalawa? Nagmamahal na sumusunod kay Kristo. Ipinamumuhay na nagiging kahalintulad ni Kristo sa kanyang karakter at prioridad. Kaya pag sinabi nating fully mature ako, tingnan mo yung tatlong kahulugan na pinag-uusapan po natin, no? Kaya po tayo sa church as Unida, meron po tayong ginagawang proseso para mangyari po iyon. Alam kong mahirap na maging isang fully mature. Hindi po siya biglaan na kapag pumunta ka ng church, fully mature na ako, hindi po. Kahit 20 taon ka na, 30 taon ka na sa simbahang ito, hindi ka magiging fully mature kung hindi ka dadaan sa proseso na gusto ng Diyos na daanan mo bilang isang anak niya. So tayo po, meron tayong tinatawag na US2CG o Unida Stages to Church Growth Disciple Making Process. Ano po yung una? Siyempre nag-start yan sa evangelize. From spiritual seeker to believer. Dati wala tayong ugnayan sa kanya. Pero naging mananampalataya tayo, ang tawag sa atin ay believer. So hindi po natapos doon. Pangalawa, integrate. From growing believers to faithful
followers. So makikita po natin yung journey. No, believer ka na ngayon, hindi ka dapat kumbaga makontento. Kailangan ko maging isang growing believer to be a faithful follower. Pangatlo, from faithful follower to disciple maker. Nagiging tapat ka na ngayon ang ginagawa mo. Nagiging disciple maker. Ibig sabihin ng disciple maker, gumagawa ka na ng alagad ngayon. And then pang-apat, yung commission from disciple maker to multiplier. Kapag namatay po tayo, hindi tatanungin ng Lord kung gaano kadami ng binigay mo sa simbahan. Hindi tatanungin ng Lord kung, ay, ang galing mo pala tumugtog sa praise and worship. Hindi. Ay, ang galing mo pala magturo sa mga bata. Hindi lang yon. Ang tatanong sa'yo, gumawa ka ba ng alagad? Nung ikaw ba ay umalis sa karidad, meron bang naging katulad mo na magpapatuloy dahil nag-invest ka ng buhay sa Kanya? Kaya nga kung papagtitingnan po natin, ang end product po talaga, kung bakit namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, hindi ka lang iligtas sa impyerno, kundi daling ka sa langit, kundi gawin kang isang alagad. At kapag sinabi mong alagad, dapat ito po, na kung sakaling loobin ng Lord na kunin tayo, fully mature ako. Bakit? Naging multiplier ako. Tulad ng mga alagad. Na from the very beginning, sila po ay naging isang multiplier. Pakitingnan mo nga yung katabi mo. Yan. Mukha po bang alagad na yan? Yan. Mukha na bang fully mature na yan? Maybe some of you talagang love na love ang Lord. Hindi po masama yan. Gawin po natin yan. But ito yung priority. No, ito yung prioridad ni Kristo. Na ang bawat mananampalataya ay maging isang fully mature Christian. So yung pangatlo, kaya hindi po tayo dapat mag-excuse sa pagsunod sa atin pong Panginoon para maging karapat-dapat sa Kanya. Para maging karapat-dapat sa Kanya. Sabi po sa verse 61, may isa namang nagsabi sa Kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya. At ganito naman ang tugon ni Jesus, sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So dito po makikita natin kung ano ba yung mahalaga. Hindi po masama ang pamilya, ha? Hindi po sinasabi ng Lord, kalimutan mo ang pamilya mo, sumunod ka. Hindi po. Ang sinasabi lang po dito, kung meron kang pipiliin regarding sa family at ang Lord, dapat ang Lord ang unahin mo sapagkat ang Lord ang bahala sa family mo. Kaya ginamit niya po rito yung halimbawa ng pag-aararo. Sino po rito nakaranas na mag-araro? Wala na, no? Kasi mangingisda lahat ng tao dito, sa tabing dagat tayo eh. Kung nasa bukid, siguro tayo, no? So, ginamit po ang halimbawa ng Lord, yung mga disipulo, sa pag-aararo. Bakit po sa pag-aararo? So, isang magsasaka o pag-aararo, inalim tulad. Para maging karapat-dapat po tayo sa Panginoon. Una, para maging karapat-dapat sa Diyos, following Christ demands priority. Kapag ang isa pong magsasaka, gigising ng madaling araw po yan, at paghawak na po niya yan ng kanyang kalabaw na meron pong araro, tutok lang po siya dyan, hindi siya pwedeng lumingon at pakikwentuhan. Bakit? Kasi kapag siya po ay nagsasaka na, at kapag anong ginawa niya, yung kalabaw, pag anong ganun. So pag nagtanim ka, pag anong ganun din yung tanim mo. So ibig sabihin, yung ginagawa niya, priority niya yan. At kapag pinag-uusapan po natin ng priority, a thing that is regarded as more important than another. Meron pa po bang hihigit na mahalaga sa pagsunod sa Diyos? Parang nanahimik tayo, ah. Meron pa po bang hihigit? Wala na, di ba? Bakit pag araw ng linggo, 10:00 ang panambahan, kung kailan yung message ng pastor, tsaka lang dumadating yung iba. Kasi pag sinabi nating priority, dapat unahin mo siya. Sabi nga a thing that is regarded as more important than another, at malulugod ang Diyos kapag nakikita niya, ginuuna mo ako, prioridad mo ako. Pag
Pag sinabi natin priority din po, no, a thing that is regarded as more important than another, priority comes from the word prior, which means to come before something else. A priority is the concern, interest, or desire that comes before all others. Mga kapatid, there's no reason for us to excuse sa pagsunod sa Lord. Baka hindi lang siya priority mo. At ang sabi ng Lord, no, hindi ka karapat-dapat sa kaharian ng langit kung hindi siya priority mo. Hindi ko po sinasabing kalimutan nyo na yung paghahanap buhay, kalimutan nyo na yung pamilya, hindi po. Pero kung ito'y para sa Diyos, unahin natin siya. So pag pinag-uusapan po natin yung pagsunod, dahil mahal tayo ng Diyos, no? Dahil nagbibigay ito ng kaluguran, at ito yung karapat-dapat para sa Diyos. Kaya kung yung binibigay po natin sa Diyos na pagsunod, ay hindi talaga nagiging priority, ibig sabihin, marami kang mga excuses. And God, no, ay hindi po nalulugod sa pangalawang handog lamang. Dapat yung best na handog. So pag-uusapan po natin, pag ginamit na halimbawa po ng mga alagad, ay yung pag-aararo because it demands priority. Pangalawa, para maging karapat-dapat sa Diyos, following Christ demands total dedication. So pag pinag-usapan po natin yung total dedication, it is a total commitment to something or somebody you believe in. Naniniwala po ba tayo na napakahalaga ang sumunod sa Diyos? Ibig sabihin po, total commitment. Pag sinabi natin total commitment, ano po? Talagang kahit na anong mangyari, gagawin ko ang pinagagawa ng Panginoon. Kasi naniniwala tayo na ito yung pinakamahalagang bagay na gusto ng Diyos para maging karapat-dapat tayo sa Kanya. Hindi nga tayo karapat-dapat, minahal niya tayo eh. Kaya naman kung magbibigay naman tayo sa Lord, dapat yung karapat-dapat para sa Diyos. Dedication to God means when we devote our lives, energy, time, talent, service, etc. to God. Yun po ang ibig sabihin ng dedication. Devoting our lives, energy, time, talents, and service to God. So tingnan mo ulit yung katabi mo. Devote na natin yung sarili natin sa Lord. Ha? Sabi mo sa kanya, devote na natin ha. Devote na natin. Why? Because it demands total dedication. Pangatlo, dedication is also a ceremony to officially dedicate a thing or something to God for religious purposes. So ito po tong seremonya na ginagawa sa Old Testament para po ipakita na ang kanilang pong buhay ay para sa Panginoon. Okay. Para maging karapat-dapat sa Diyos, ano po yung una? Following Christ demands priority. Pangalawa, following Christ demands total dedication. Pangatlo, following Christ demands unwavering focus. Pag sinabi po natin unwavering focus, refers to a steadfast and undistracted concentration on a particular task, goal, or objective. A-attend ako ng small group. Ay, meron kaming outing eh. Mamimili ka. Outing, small group. Papipiliin ko kayo. Outing, small group. Worship o paglalaba? Kayo may sabi niyan, ha? So makita po natin, undistracted. Pag sinabing undistracted, mahalaga, napakahalaga ito. Mayroong mga mahalagang bagay na gumugulo kasi, unahin mo ko. Hindi. Uunahin ko ang Diyos kasi ito yung pinagagawa niya sa akin. Distracted ba tayo sa pagsunod sa Lord? Yes, marami. Totoo, maraming magdidistract. Maraming magdidistract sa atin sa pagsunod. There are so many questions na maaaring magdistract sa atin. But clear po sa atin, the only thing that glorify God is to follow Him without excuses. To maintain their attention and dedication to the task despite potential distractions
challenges or obstacles. Sa mga small group leader, alam kong mahirap talagang mag-small group. Lalo na kung yung mga small group mo, hindi nagpapakita sa small group session nyo. Di ba? Takal ko nang tinuturuan yun, wala pa rin ako nakikitang pagbabago. Di ba? Minsan parang, kapagod naman, Lord. Minsan ko questionin mo, tinawag mo ba ako talaga, Lord, para magturo sa kanila? Di mo trabaho yon, trabaho ng Lord yung baguhin ng buhay ng tao. Trabaho natin, gawin kung ano yung pinagagawa ng Lord. Eh kung si Moises, sinabi niya, Panginoon, sabi mo, pupunta ako ron, palalabasin mo yung mga Israelita. Eh bakit ngayon? Gusto akong patayin ng mga taga-Egyptian. Di ba? Maraming pwedeng reason tayo. Maraming tayong mga reason para hindi tayo sumunod sa Lord. Maraming mga distraction. But dapat unwavering focus. Pag sinabing unwavering focus, tulad ng isang magsasaka, nandito lang ako. No, nandito lang ang tingin ko. Para bang, pag andyan lang ang misis mo, nakatingin lang ako sa kagandahan niya, di ako pwedeng tumingin sa ibang kagandahan. Sa kanya lang talaga. No, sa kanya lang. Bakit po? Patay ka kapag tumingin ka sa ibang babae. Ay, di ba may mga ganun babae selosa? Napatingin lang ganun eh. Sige na, sumama ka na sa kanya. Sumama ka na. Minsan ganun pa yun, di ba? Sa Lord, unwavering focus po tayo. Ibig sabihin, anumang mga distraction ang pwede nating maranasan, dapat hindi tayo nagpapadistract. Amen po ba? Unwavering focus to God means expressing a deep, consistent commitment to their faith and relationship with God. Kaya napakahalaga po na kapag sinabi po nating following Christ, hindi lang po siya yung magsisimba ko, aattend ako. Hindi po. It talks about a consistent commitment to their faith and relationship with God. Yung mga kabataan doon sa Talaba, may pinatawag ako sa kanya, tawagin mo nga si ganito. Pagbalik, Pastor, susunod daw, nag-iinuman eh. Napatagay pa nga ako eh. Ha? Ba't ka tumagay? Kinukulit ako eh. Pakasabi naman eh, napaka-KJ ko. Sabi ko, hindi about KJ yan. It's about commitment. Kahit na anong gawin nila, dapat hindi ka iinom kasi sinusubukan nila yung pananampalataya mo. At kapag sinubukan nila yung pananampalataya mo at bumagsak ka, ano mangyayari? Wala naman pala kaming pagkakaiba nito. Deep commitment. Na kahit anong sabihin nila, hindi ko gagawin ng isang bagay na mali kasi alam ko, hindi yun ang gusto ng Lord na gawin ko. Ako po na nagsisimula ako, ang dami kong barkada. No? Yung mga pinsan ko, kapag nagiinuman, may mga sabong na manok yun. Sasabihin ng pinsan ko, sa isang kainuman niya, sa pinsan ko rin, napatagay mo, isang tagay lang, pupulutanin natin tong pansabong na manok ko. O talaga? O, kita mo yung tindi ng panghihikayat sa'yo? Sasabihin niya, kahit na, ngayon lang, pagbigyan mo ko, hindi na kita kukulitin. Ngayon lang. Pero kahit anong kulit dapat, mas piliin mong mahalin ng Diyos kaysa mahalin ng mga taong nagtutulak sa'yo para gumawa ng mali. Dahil grabe po yung ginawa ng Diyos para sa atin. And last, para maging karapat-dapat sa Diyos, following Christ demands priority, it demands total dedication, unwavering focus, and demands sacrifice. Sacrifice means giving to the Lord whatever He requires of our time, our earthly possessions, and our energies to further His work. Lahat po tayo na meron tayo galing sa Diyos. Amen po ba? Alam niyo po, isa sa mga challenge sa akin nung kami ni Alma napunta ng Mindanao. Umakit po sa bundok yung mga manggagawa natin doon. Tumatanggap sila ng 1,000. 1,000 a month. Sabi ko, Lord, nakakahiya ako. May tinatanggap ako sa church. Pero ito mga to, talagang 1,000. Grabe ang hirap at sakripisyo po nila. Pero hindi sila nagre-reklamo. Masaya yung ginagawa nila. Tayo, pinipress tayo ng Lord sa maraming bagay dito sa
tawag nga dito sa baba, sa kanila taas. Kaya tayo nasa baba, no? Lowland, sila upper, no? Kung binibless tayo ng Lord, at hindi naman tayo makapag-mission, pumili kayo ng mga misyonary na tutulungan nyo. Bakit po? Nilagay kayo ng Diyos dyan sa isang trabaho para pagpalain ka, hindi lang pang personal mo. Nais ng Diyos gamitin ka to bless those people na nasa mga lugar na nangangaral po ng salita ng Diyos. So makikita po natin, it requires your time mo. Bigay mo naman yung time mo para sa Lord, yung the best. Ano po? Earthly possessions. Kung may magagawa ka para sa pagpapalaganap ng karera ng Diyos, gawin mo, no? Sapagkat iyon ang pinakadahilan kung bakit po tayo ibinibless ng Lord. Under the Old Testament, sacrifices were literally die. Their blood was shed, and the sacrificial animal was thereby dedicated to God or destroyed. Imagine po ha, yung sinasacrifice noon talagang kailangan nilang patayin para magbigay lugod sa Diyos. Hindi naman tayo kailangang mamatay, di ba? Pero dapat mamatay tayo sa mga sarili nating kagustuhan na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Isang bagay na natutuwa ako sa amin ni Alma, pag may tinatanggap kami, hiwalay kaagad yung tithes. Pag binigay mo yung tithes, parang malaki, pero pag tinignan mo yung hawak mo, parang maliit na. Di ba? Pero kailanman hindi kami pinagkulang ng Lord. Hindi kami pinabayaan ng Lord. Sobra-sobrang biyaya at pagpapala ng Diyos. At yun din po sa paglilingkod natin. Kapag binigay po natin sa Lord, hayaan niyo po na ito ay magbigay ng kaluguran sa Diyos. Yung time lang po natin sa pagsamba, di ba sacrifice na yan? Yung gigising ka. Kasi kami ni Alma, yung mga bata pupunta ng Talaba. Kaya alas 6 pa lang, ginigising na namin si Kuya. Kuya, alas 7 na, may practice pa kayo. Magmumotor kami, papunta ng Talaba. Ako naman, babalik pa ng Paliko. Minsan yung mga bata, naawa ko sa kanila kasi ang aga-aga naman ginigising at kinukulit namin. Pero, sacrifice natin yun sa Lord eh. Yun yung pinakaandog natin. Kaya sabi ni Haring David, I will not give offering that costs me nothing. Kaya yung binibigay natin, pagsamba, ibibigay ko sa Lord. Alas 9 pa lang, naghihintay na sa akin si Kuya Joseph sa Sunday School. Si Ate Ina naghihintay na sa akin sa Sunday School. Gusto kong ibigay ito sa Lord. Hindi para kay Ate Ina, hindi para sa church. Why? It is my sacrificial offering every Sunday na ibibigay ko sa Lord. Yung pagsamba, alas 10 pa lang. Mas magandang alas 9 kasi para dire-diretso ka na. Pag alas 10 hinintay mo, late ka na eh. Dapat alas 9 nandito ka na. Di ba nagbibigay tayo ng tithes? Ilang oras merong panambahan po sa loob ng isang linggo? Ilang oras tayo? 2 hours. Maximum of 2. May ilang oras sa isang araw? 24. Di ba? So, 7 times 24, kung weekly ang tithes natin sa Lord, 7 times 24. 2 oras lang, wala pa sa tithes. Wala pa nga sa 1% eh. Di ba? Tama po ba? So, even yung time natin, dapat nagtatides pa ako ng time ko. Eh, hindi ka na kahininga ng tithes mo na 24 hours. Dapat meron kang 2 and 4 minutes. Tama po ba? 2 hours and 4 minutes pag 24. Samahan niyo ako ha, kasi mahina talaga ako sa math, kaya nag-asawa ako ng mathematician, si Alma eh. No? So, ibig sabihin, ibigay na natin sa Lord. Kung talagang mahal natin ng Diyos, ibigay na natin sa Diyos yung para sa Diyos. Kasi minahal niya tayo. Grabe yung sakripisyo ng Diyos para sa atin. Kaya naman sa pagsunod natin, wala nang excuse. Bakit grabe yung pagmamahal ng Diyos? Tama po ba? At sa pagmamahal ng Diyos, kaya natin binibigay na wala tayong excuse kasi gusto natin bigyang kaluguran ng Diyos. Gusto natin maging karapat-dapat sa Diyos. So tandaan po natin, there are no excuses for following Jesus because, una, pwede po ba nating basahin? Pagmamahal sa Diyos,
Pangalawa, pangatlo, bilang refleksyon po at pag-uwi natin ng atin pong mga tahanan, bilang anak ng Diyos, naipapakita mo ba ang iyong pagmamahal sa Kanya sa pamagitan ng buong pusong pagsunod? Siguro magkaroon tayo, Lord, naipakita ko ba na mahal kita sa pagsunod ko sa iyo? Ano yung pagsunod na yon? Yung mga ginagawa sa church, mga gawain para sa Panginoon. Talaga bang may pagmamahal yon? O panay-alipay tayo? Pangalawa, napaparangalan mo ba ang Diyos sa pamagitan ng paggawa ng alagad o pagdalo ng small group upang maging isang tunay na alagad ni Kristo? Nakakatin po ba tayo ng small group? Regular po ba? O pinaghihintay natin yung mga small group leader natin? Hayaan mo na siya doon, maghintay muna, dito muna tayo. Gusto ng Diyos maging alagad tayo, amen po ba? At ang isang alagad, meron siyang pagsisikap na gagawin. Ulitin ko, ang isang alagad, may personal na relasyon sa Diyos, nagmamahal, na sumusunod sa Diyos, itinutulad ng kanyang buhay sa karakter at prioridad ni Kristo. And that priority is the expansion of God's kingdom. Tayo po iyon. Kapag umattend ka ng small group, darating yung panahon, magiging small group leader ka. At kung nais mo talaga makilala pa ng malalim si Jesus Christ, umattend ka ng small group. Sino po rito nasa small group na? Pwede pong taas ang kamay. Yung tinuturuan ng teacher nila tuwing pag sinabing small group parang Bible study. Sino po rito? Yan. Sino pa po yung hindi kasama sa small group? Wag na kayo magtaas ng kamay. Nahihiya pa kayo. Wag na. Yan. Mga kapatid, ito yung proseso para lumago po tayo. Matin po tayo. Hindi ka lalago kung mag-isa ka lang. And last, nagagawa pa natin ang hinihiling ng Diyos na tugon o sakripisyong dapat ibigay ng isang tunay na alagad ni Kristo. Magkaroon tayo ng reflection. Lord, nagsasacrifice ba ako talaga para sa iyo? O lagi na lang ikaw nagsasacrifice para sa akin? Mga kapatid, simulan po natin ang taong ito na kapag pag-uusapan ng pagsunod, wala dapat excuse. Amen po ba doon? Sapagkat ang Diyos po, hindi lang namatay sa krus ng Kalbaryo para iligtas tayo. Ang gusto niyang makita sa atin at end product sa atin ay isang alagad ni Kristo. At ang isang alagad, uulitin ko, may personal na relasyon kay Kristo. Pangalawa, nagmamahal sa Diyos. Pangatlo, itinutulad ang kanyang sarili sa karakter at prioridad ni Kristo. Alam ko po, itong taon na ito, hindi natin alam kung ano mangyayari. Maaring may mga challenges tayo at maaring may mga bagay na pipigil sa atin para hindi tayo lubusang sumunod kay Kristo. Pwede naman hilingin sa Diyos Lord, may mga bagay talaga na pumipigil sa akin. Alam mo ang laman ng puso ko. Mga issue ng puso ko kung bakit hindi ako nakakasunod sa iyo. But I am willing to give it up to you, Father God. Pumilos ka po sa buhay ko. Dahil hindi natin kayang sumunod sa Diyos kung hindi tayo magiging malapit sa Diyos. Pwede po tayong sandaling tumayo. Mga kapatid, kinakausap po tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita. Ilang beses ka na nag-excuse sa pagsunod mo sa Diyos? Pero ang Diyos never stop sa pagsama, pagkalinga sa atin. Patuloy niya tayong binabago, patuloy niya tayong inuhubog. Pwede po ba magkaroon tayo ng personal na pakikipag-usap sa Lord ngayon? It's about you and God. Ikaw naman ang magdidesisyon yan Kung nais mo na, Lord, gusto kong sumunod sa iyo ng buong puso. Sapagkat mahal mo kami. Sobrang pagmamahal. At ang pagsunod namin, ito po yung magbibigay kalaguran at magiging karapat-dapat na handog namin po sa inyo. Kung nais po ninyong sumunod sa Lord ng buong puso, ng walang pag-aalinlangan, kahit ano po yung mga pinagdadaanan natin, mga pagsubok, mga problema na kinakaharap natin sa buhay po natin. Isa lang po ang sinasabi ng Lord, hindi niya tayo iiwan.
hindi niya tayo pababayaan. Ang taong sumusunod sa Diyos, kailanman hindi kakalimutan ng Diyos, lalo na sa mga panahon ng pagsubok. Amang banal, narito po ang iyong mga anak. Itinataas ko po sila sa inyo. Hindi ko po alam kung ano yung mga reason nila, mga excuses nila. Maaari mga pagsubok o problema na pinagdadaanan po nila ngayon. Pero tandaan namin na hindi kami habang buhay sa mundong ito. May hangganan ng buhay po namin. At haharap kami sa iyo. Nawa, Lord, sa pagharap namin, marinig po namin ang katagang, "Welcome, my good and faithful servant." Hindi yung pagharap namin sa iyo ay marami kaming mga regrets sa buhay kasi hindi namin nagawa ito para sa iyo, Panginoon. Kaya ngayon pa lamang, Panginoon, tinatas na namin ang aming mga sarili. Kung ano man po yung mga pumipigil sa amin pong mga buhay upang hindi namin isuko ang buhay namin sa iyo. Ito man po ay kasalanan na paulit-ulit namin ginagawa. Mga bagay na kung saan ay mali na patuloy namin hinahayang mag-control sa buhay namin. Lord, isinusuko po namin to sa iyo. Hayaan niyo pong ang buhay namin ay maging isang mabangong samyo sa iyong harapan. At itong taong ito, harapin po namin na kami ay susunod sa iyo nang walang excuse, nang walang pag-aalinlangan. Sa oras na to, Lord, akin pong itinataas sa iyo ang iyong mga anak. Samahan mo po kami ang amin pong panalangin. Dahil ano man ang pagdaanan namin, kapag kasama ka namin, panatag po kami. Lord God, kung may mga anak ka na dumadaan po sa mga mabigat na pagsubok, kung may karamdaman, samahan mo po sila. Sapagkat sa kabila ng kanilang pong karamdaman, mararanasan po nila ang iyong pong pagsama at presensya na magpapatibay po ng kanilang pong pananampalataya. Kung may mga anak ka, Lord, na sira ang relasyon, Lord, tulungan mo po sila na maging ayos na po ang nasirang relasyon na ito. Mga anak mo kami, tinawag mo kami upang magmahalan, magkaisa at magtulungan upang ipalaganap ang iyong banal na salita. At ito po ay dapat simulan sa amin pong mga buhay. Kaya naman patuloy kong tinata sa iyong iglesyang ito, ang Pastor Larry, ang kanya pong baybahay. Lord, continue to use him mightily, Father God. Samahan mo po siya. At suportahan po ng mga leaders ang misyon ng iglesyang ito. Ang patuloy na gumawa ng mga lagad na siyang pinagsikapang gawin ni Apostol Pablo na ibinuhos niyang kanyang lakas ang kanyang buhay upang ang bawat mananampalataya sa iglesyang ito ay fully mature Christian. Isang disipulo na may personal na relasyon kay Kristo, nagmamahal na sumusunod kay Kristo, at itinutulad ang kanilang mga sarili sa karakter at prioridad ni Kristo. Salamat po sa pagkakataong pinagkaloob mo sa amin upang maging tagapagsalita sa umagang ito. Salamat po sa buhay ng mga anak mong ito. Continue to use them, mighty Father God, for your glory alone. This is our prayer with thanksgiving in our hearts. In Jesus' mighty name we pray. Ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Amen. Pagpalain po tayo ng Lord. Tayo po ay magsitayo, tayo po ay magtapos sa panalangin. Kabanal-banalang Diyos, patuloy na inikilala po namin ang iyong pong presensya sa amin pong kalagitnaan. At hayaan niyo po na sa amin pong pagtatapos ay patuloy na mamuhay kami na sumusunod sa iyo anuman ang amin pong maranasan. Salamat po, samahan mo po kami sa amin pong journey bilang iyong mga anak. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo. Bigyan kayo ng kapayapaan, kasaganaan, kalakasan, kalusugan, pag-iingat mula ngayon at pagpakilanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.